Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Welcome sa ating Wednesday Word. At ngayong gabi ay pag-usapan natin yung tinatawag natin na end of the world. So sa buong Matthew chapter 24, basahin natin yung verse 3 hanggang 14. Matthew chapter 24 verse 3 hanggang 14. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. So habang nakaupo sa may bundok ng Ulibo ang ating Panginoong Jesus, siya ay palihim na nilapitan ng kanyang mga alagad at tinanong siya, "Tell us," they said, "when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Kailan po ba yung mga palatandaan ng iyong pagbabalik at ng tinatawag nating end of the age, yung dulo ng sanlibutan? Jesus answered, ito sabi ni the Lord, "Watch out that no one deceives you." Ingat kayo na walang sino man sa inyo na madaya. "For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. To be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come." Kailan ba darating ang wakas na sinasabi dito ng Bible? Sapagkat ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay binanggit sa banal na kasulatan. At kung mapapansin ninyo ay iilan na lamang ang hindi nagaganap. Number 1, the first sign. Sabi natin, the end of the world, when will it start? Kailan ito magpapaumpisa? Ngayon, inisa-isa yun ng Bible. Kung kailan mag-uumpisa, umpisahan natin yung verses 4, 5, and 11. Basahin natin yung 4. Sabi ng Bible, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." In other words, the first thing that is going to happen before the end of the world is there will be deception. Magkakaroon ng malawakang pandaraya. Ito yung pandaraya na hindi lamang sa kani-kanyang mga barangay, kani-kanyang mga bansa, minsan buong kontinente, at kung minsan nilang continent, the whole world itself. Now, gusto kong sabihin dito na sabi ng Bible ay watch out, sabi niya, that no one deceives you. Bakit? Sabi niya sinabi yun. Bakit niya sinabi na mag-ingat kayo na walang makapangdaya sa inyo? Kasi sa verse 5, sabi niya, "For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many." O yan, pag-usapan natin ngayon si Kibuloy. Si Kibuloy, inaamin niya na siya ay Son of God. Okay. So, kanya yun eh. Pero pag dinino mo sa Bible, walang ibang Son of God, kundi si Jesus Christ lang. Ang sabi nga ng iba doon, siya ay self-appointed. At yan ay pinanonood natin sa YouTube. Sinasabi niya talaga yan kahit sa TikTok. Makikita mo na kiniklaim niya, he was the appointed Son of God. At sa ibang mga salin, sinabi niya, yung mga salin, sabihin salin, iba't ibang platform, sinasabi niya, siya daw ang may hawak ng ating mga kaluluwa. Wow. Ngayon, sabi ng Bible, that is deception because the name Kibuloy did not appear sa Scripture.
Wala yan. Ang meron dyan na sabi ng Bible ay si Jesus Christ. So ito ay isa ito sa mga pwedeng maging pandaraya sa atin ng kaaway. Kaya if you don't know your Bible, you might be following it. You might be obeying it. Maaring sundan mo yan. Kaya nga nakalulungkot na yung iba sa kanyang mga miyembro ay nandiyan. Ngayon, hindi naman tayo galit kay Kibuloy. Hindi ako galit sa kanya at lalo hindi ako galit sa mga tagasunod niya. Ang sinasabi ko lang, pag binasa mo yung Bible, ang nakalagay dyan na Son of God lang, isa lang, si Jesus Christ. Ngayon, pagka mayroon ka pang ibang tinanggap na Son of God, magiging dalawa na ang Son of God. Tandaan nyo, sabi ng Bible, meron siyang only begotten Son. Pag sinabing begotten, nag-iisa lang. So kung maniniwala ka kay Jesus Christ ba o kay Kibuloy, doon ako siya nakasulat sa Bible, kay Jesus Christ. So isa ito sa mga deception. Ngayon, pag pinanood nyo naman yung nakaraan din, nagkaroon ng road rage. Hindi ako nagkakamali sa Cebu. Kundi siya sa Cebu, ito nangyari ito sa Taguig. Ano ang sinasabi ng lalaki na hinuli sa Taguig ito? Sabi niya, siya daw ay si Jesus Christ. Sabi niya, na nandito sa lupa. Yung nagkaroon ng road rage, yung siya hinuli sapagkat pinagmumura niya yung mga naglalakad sa kalsada. Kaya siya hinuli at nung siya hinuhuli, sabi niya, hindi niyo ako pwedeng arrestuin sapagkat ako si Jesus Christ. Wow, grabe. So, hindi ko alam kung paano sila nagkakasundo ni Kibuloy doon. Kasi meron, ewan kung papayag si Kibuloy na siya si Jesus Christ. Kasi sinasabi ni Kibuloy, siya yung appointed son. Tapos kiniklaim niya, Jesus Christ din siya. Yan, hindi na yung mga bago. Noong unang mga panahon pa, 80s pa, ang dami nagkiklaim niya, naglalakad sa Santa Cruz, naglalakad sa Santa Cruz, Manila, may mahabang suot na nakaabito at meron siyang placard. Sinasabi niya, I am Jesus Christ. So ngayon sabi ng Bible, bago pa sinilang itong mga taong to, bago pa sinilang si Kibuloy, bago pa sinilang yung lalaking yan, na sinasabi dun sa Taguig, nung siya nahuli na siya ay si Jesus Christ, bago pa sila isinilang, matagal ng panahon, sinabi na ni Jesus, may mga taong magsasabi sila ang Mesiyas. Magsasabi sila ang Jesus Christ. Kaya, please, mag-ingat kayo, sabi niya. Watch out. So, isa ito sa mga gusto kong maintindihan natin. There will be deception. At meron pa nga mga aral na lumabas doon na ang nagbibigay ng kaligtasan, hindi yung kamatayan ni Kristo sa krus. Ang kamatayan daw, according sa kanila, ay yung ikaw ay mabautismohan ng tubig. Again, that is another deception. Meron kasi paniniwala na parang yung, kung natatandaan ninyo, yung arko ni Noah, di ba sila ay sumakay sa arko at pagkatapos ng ilampung araw, ano sabi ng Bible, 40 days and 40 nights, sila ay tawag dito, humupa yung baha at hanggang sa sila ay nakalabas na. Ngayon, pag tinanong mo sila, ano daw ba ang nakapagligtas sa kanila? Yung arko ba? Hindi ka. Ang nagligtas sa kanila, tubig. Kaya ang Kristiyano, ang magliligtas sa kanya, bautismo, tubig din. Yun po yung mga aral ng mga deception. So, pag hindi mo alam ang Bible mo, susunod ka sa kanila nang nakapiring ang iyong mga mata. So, please, open your hearts, open your minds, open your scripture. Kasi habang papalapit ang kanyang pagbabalik, patindi naman ang pandaraya ng kaaway. So, isa yung sinasabi natin na deception. Ang dami. Hindi lang yan ang mga deception. Sa Cebu, merong isang church na napakalaking church, born again church. Alam nyo nangyari, sumabog yung church sapagkat yung kanilang senior pastor ay nakatanggap ng aral na kanya itinuro sa kanilang church. At ang nangyari sa church nila ay nagulo, sumabog, at nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak sila. Bakit? Ang tinanggap po niyang aral ay kung si Jesus ay God the Son at ang Ama ay God the Father, dapat daw merong God the Mother. Naku naman, sabi. So, yun ay aral na iniaral nila kung saan. Please, walang ganun sa Bible. Walang ganun sa Bible. Si Maria ang ginamit ng Diyos Ama para si Jesus ay maipanganak ni Maria at yun ay walang human intervention. Ibig sabihin, naisilang siya na hindi nagkaroon ng pagsisiping si
si Maria at saka itong si Jose. Kaya yun ay ipinanganak siya na walang human intervention. Walang pakikialam si Jose doon. So, wag nating iisipin na kung may God the Father, merong God the Mother. Si Maria ay kinikilala ng Biblia na kinasangkapan ng Diyos Ama para maipanganak ang sanggol na si Jesus. Pero kailanman ay hindi siya Diyos. Ha? So ngayon, ang daming aral na ganyan. So please tayo po mga kapatid, mag-ingat po tayo, buksan niyo yung mga Biblia. Ngayon ay papalapit na ang mga mandaraya. Minsan yung mandaraya na yun, nasa tabing bahay mo lang, nasa likod bahay mo lang. At pag lagi mo yung kinakausap, anong matututunan mo dyan? Now, ano ang point? Tayo ba'y magaling? Hindi. Tayo ba'y mas marunong sa kanila? Hindi. At sinasabi lang natin, binubuksan natin ang ating mga Biblia. Mag-aral tayo, huwag kayong pumayag na tanggap tayo ng aral na hindi mismo natin pinag-aralan ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang first sign ng pagbabalik ng Panginoon, yung pagdating ng wakas, ay yung sinasabi ng Bible na magkakaroon ng deception. So ang deception ay parami ng parami. Nung panahon noon ng 80s, 90s, alam nyo, kung kilala ninyo yung Koreano na ang pangalan niya ay si Bang Ik-ha. Ang Koreano na to si Bang Ik-ha ay siya ay nagkalat ng aral na si Kristo ay malapit nang bumalik at nagbigay pa siya ng petsa kung kailan. So ang ginawa nila ngayon, lahat sila ay binamigay na nila kayo ng mga bahay, nagsipag-resign sa mga trabaho, lahat ng mga Kristiyano na mga nag-aaral, pinahinto lahat at nagbunta sila sa isang bundok. At ang sabi nila, babalik na si Kristo at sila irarapture. Alam nyo, pinanood ito ng mga tao hanggang sa umaga na hindi pa sila nararapture. At meron silang mga kasamahan dito sa Pilipinas na ginaya yung kanilang ginawa sa Korea. So ano po ang nangyari? Umaga na lahat, hindi pa sila nararapture. Kaya katakot-takot na kantsaw ang inabot nila kay Brother Eli Soriano. Sabi ni Brother Eli, mga bulaang propeta kayo. Kaya galit na galit din ang maraming mga tao doon. So ano ang punto? Deceptions after deceptions are coming. You have to know your scripture. Dapat hindi lang tayo mahusay kumanta sa loob ng church. Hindi lang tayo mahusay sumayaw at magtaas na kamay. Dapat mahusay din tayo sa pagbabasa ng Biblia. Read your Bible. Huwag tayong paliligaw. Pag meron kayong mga tanong na hindi kayo sigurado, huwag nyo ituturo. Halimbawa yan ay aral na hindi kayo sigurado. Huwag nyo agad tatanggapin. Matuto kayong magtanong sa inyong cell group leader. Pag hindi naman matasagot ng cell group leader, itanong sa ibang mga ministry heads. O pag hindi naman masagot, mag-usap-usap tayo. So ang sinasabi ko lang, deceptions are there. Mga palatandaan yan ng kanyang muling pagbabalik at palatandaan ng yan ng tinatawag na kawakasan ng mundo. Number 2, the second one na magiging dahilan para masabi mo, naku, malapit na talaga si Lord dumating. Hindi lang yung tinatawag natin na deception. Puntahan niyo yung verse 6. Sabi ng Bible, digmaan, wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Tiyakin ninyo hindi kayo maaalarma. Ang mga bagay na ito kailangan mangyari, subalit hindi pa ito ang kawakasan. Grabe. Yung giyera pala na yan, hindi pa yan palatandaan ng kawakasan. Ano pa sabi niya? Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Number 2 na sign ng pagdating ng Panginoon at yung sinatawag nating kawakasan ng mundo, yung tinatawag nating destruction, pagkawasak ng maraming mga bagay. Paano magkakaroon ng pagkawasak? Sinabi ng Bible, magkakaroon ng mga giyera. Ano nangyari pagkaroon ng giyera? O di wawasakin nila ang bansa sa kapwa bansa. Di ba nakita ninyo nangyari sa Ukraine at saka yung labanan nila ng Russia? Di ba noon ang panahon ng labanan ng Kuwait at ng Iraq? Kumbaga, ang labanan ng giyera ng Iran at Iran, mga palatandaan niya ng mga muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ano ba ang nangyayari? Di ba? Rumors of wars, posibleng maglaban ng Pilipinas at ang China because of West Philippine Sea.
Ano pa mangyayari dyan? Siyempre nga, hindi tayo pababayaan ng Amerika dahil sinasabi nila yung Mutual Defense Treaty. So lahat ng ito ay palatandaan ng posible na magkaroon uli ng pagkawasak. Siyempre, sabi nga ng aklat ng Revelation, ang mga talino ay patuloy na magpapakatalino pero ang mga matatalino yan, bandang huli ay lalabas ng mga mangmang. Bakit? Para saan ba ang mga nililikha nila ng mga weapons? Para saan ba yung mga nuclear weapons na yan? Para saan ba yung kanilang mga nililikha ng mga tangke? Lahat ng klase ng mga pakipagdigmang mga sandata. Siyempre, hindi yan nilikha para i-display. Yan ay ibebenta nila sa kapwa bansa nila na nakikipagyera at pagkatapos gagamitin yan para wasakin ng isang bansa. So, nagmukhang marunong pero nagmukhang hangal, sabi ng Book of Revelation. So, dito mapapansin ninyo na pag nagkaroon ng gyera, mayroong destruction, may pagkawasak. Nakita niyo yung pangyayari sa Ukraine at saka Russia? Grabe. Matatakot ka dahil sa kabit ng kanto bumuputok ang mga bomba, ang mga missiles. Ngayon lang, di na tayo lalayo dito sa Pilipinas. Pinaputukan ng Philippine Army ang parting Abra dahil marami doon communist CPP, NPA na mga nandoon. So, ang sinasabi ko lang is, huwag ka na lumayo, huwag ka na lumabas sa sarili mong bansa. Yung civil war, grabe sa atin. Ngayon, ano pa? Ang sabi ng Bible, darating ang mga panahon na yan. At pag nangyari yan, huwag kang mababalisa sapagkat kailangan mangyari yan. At pag nangyari yan, ang sabi ng Bible, yan ay mga palatandaan lamang, mga pasimula pa lamang ng mga paghihirap. O, distraction. O, ngayon, ano ba ang mga distraction? Ang kahuli-hulihan itong sa Pilipinas ay yung tinatawag natin tagtuyot. Nung nakaraan, yung mga pagbaha sa Davao, sa Mindoro. Grabe ang mga pagbaha. Nung matapos ang pagbaha, grabe ang tagtuyot. Sa sobrang tagtuyot, ang sabi nila, kaya kinakancel ang mga schools ngayon. Hindi pinapapasok yung mga kabata. Bakit? May pag-aaral sila na yung init na yan ay cancerous. It can lead to cancer. So ano ngayon ang mangyayari ngayon? Di ba distraction yan? Nawalan ka ng tubig, matinding tagtuyot. Sumobra ang tubig, nagkaroon ng matinding pagbaha. Eh ngayon sa Taiwan, di ba? 7.2 magnitude na earthquake. Ilang daang libo na ngayon ang binibilang nilang patay at mga nasugatan at ilan pang mga nangawawala. Mabuti na lang sa balita nila kanina, wala pang Pilipino. Sana wala na nga. Walang Pilipino daw na nasaktan o kaya namatay. So sinasabi ko lang, hindi naman yung sinasabi ng Bible na kahapon lang. This has been mentioned ng many years back na sabi ng Bible, pag nangyari yan, sabi ni Lord, oops, mga signs yan na malapit na akong dumating. Eh bakit yung iba nagre-relax? Eh takal ko na kasi naririnig yan eh. Hindi pa naman dumadating si Jesus eh. Oops, sinabi din yan ng unang Pedro. May mga nangainip, kaya nag-relax. Samantalang sila ay nagre-relax, biglang dadating ngayon na magnanakaw sa panahong di niya inaasahan. So dito mga kapatid, I want us to be ready. The reason why I'm asking this, baka tutulog-tulog ka sa iyong Christian life. Wala kang iniintindi ngayon kundi mga problema mo lang at mga pagsubok. Tandaan mo, hindi ka panlupa, ikaw ay panlangit. Kaya dapat kung meron mo ka mga pinaghahandaan, hindi lamang itong bagay sa panlupa, kundi mga bagay na panlangit. So, una yun ha. Ang sinasabi natin dito, magkakaroon ng deception, which is happening. Magkakaroon ng distraction, which is also currently happening. At pangatlo, tingnan natin yung verses 10 and 12. Anong sabi ng Bible sa verses 10 and 12? At that time, sa mga panahon na yan, sabi niya, at that time, many will turn away from the faith. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Nasaan na yung mga kilala yung mga Christian na nagsipanlamig? Nasaan na sila na mga dating nasa stage? Nasaan na sila minsan dating nasa harapan? Minsan nasa tagiliran? Sila na mga nag-a-advise? Sila na mga nasa gitna ng kongregasyon na ngayon ay nangawawala at hindi mo na makita sa bahay-sambahan. Anong sabi ng Bible bago sila mawala? Many, sabi niya, at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. So dito, as sabi natin,
And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil sa kasamaan sa sanlibutan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, sabi niya. So pangatlo dito, yung tinatawag ko na declination. Ang declination, yung dating init mo ng paglilingkod sa Diyos, mababawasan. Yung dati mong gigil sa paglilingkod sa Panginoon, mawawala. Bakit? Dahil apektado ka ng mga nangyayari sa paligid. Hindi lang yung declination. Sabi nga dito ng Bible, pag binasa ninyo, pati yung iyong pananampalataya, yung pag-ibig mo sa Panginoon, maging pag-ibig mo sa kapwa, mababawasan lahat yun. Manlalamig ang marami. Hindi ko ba nagtataka pati pag pananampalataya mo sa Diyos, yung iyong relasyon sa Panginoon na dating kay init-init, na dati sinasabi mo na, Jesus, you're my everything. Wala na. Jesus now is nothing. Dahil kaya mo na siyang magpalit sa ibang bagay. So dito, sinasabi ko lang, gumising tayo. Kasi tayo mga Kristiyano, malapit na dumating si Lord. Kumusta ka na? Baka tutulog-tulog ka dyan. Baka hindi mo na alam yung nangyari sa Taiwan. Huy, gumising ka. Kumusta ang faith mo? Ikaw ba ay kasintindi ka pa rin ba nung ikaw ay bagong tanggap kay Lord? Na ang gusto mo laging Bible ang pinag-uusapan? Habang nagtatagal ka, nawawalan ka ng gana sa pag-aaral ng Biblia. Habang nagtatagal ka, ang mga mata mo hindi na nakatingin sa Diyos. Nakatingin ka na sa mga kakulangan at pagkukulang ng mga kapatiran. Please, sabi ng Bible, pag ang iyong mga mata ay hindi na nakatingin sa Panginoon, diyan na mag-uumpisa ang iyong panlalamig. At ang sabi nito ng Bible, ang pag-ibig ng marami, sabi niya, ay manlalamig at marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. See, yung init mababawasan, yung pag-ibig mo mawawala, manlalamig. So dito makikita ninyo na nagdi-decline. How are you today? How much do you love God? Yung mapagmamahal mo sa Diyos ay katulad pa rin ang pagmamahal mo dati kay Lord? Kasintindi ka pa rin ba ng dati na hanggat maaari pagka gusto mo ay pag nananalangin ka sa Panginoon ay hindi ka humihinto hanggat hindi ka umiiyak sa Panginoon. Hindi ka humihinto hanggat hindi mo siya talagang nakakausap ng marugdog. Pero ngayon wala na. Kaya mo nang matulog nang wala ng prayer. Kaya mo nang matulog nang wala ng Bible. Kaya mo nang matulog ng payapa na alam mo Wednesday, wala ka sa Wednesday word at nanto ka, nanginginain ka ng mga kwek-kwek kung saan ka nagpupunta. Alam mo, araw ng Wednesday, dito ka dapat sa ating Wednesday word kung saan ka nagpupunta. Alam mo, araw ng linggo, priority mo si Lord kung saan ka nagpupunta. Wala na yung dating init mo. Kailangan mo magkasakit ka ulit at sa panahon ng pagkakasakit mo ay dadalahin ka ulit sa Lord at mangangako ka, Lord, pagalingin mo lang ako. Ako po, Panginoon, maglilingkod sa iyo. Kailangan mo ulit magka-COVID ka ulit. Kailangan mo ulit makaranas ka matinding problema sa iyong kapwa. At pagkatapos mangangako ka sa Diyos na, Lord, maayos lang ito. Maglilingkod akong muli. Nasaan na tayo? Nasaan na yung dati mong init, yung dati mong panggigigil sa paglilingkod sa Panginoon? Nawala na. Tanong, bago yan mawala, sinabi na yan ni Lord. Darating ang panahon, marami ang manlalamig. Darating ang panahon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Yung init, magdi-decline. Yung pag-ibig sa Panginoon, magdi-decline. There will be declination. Kaya nga, pag dumating yung oras na ang Panginoon ay dumating, tiyak hindi ka makakasama. Dahil kasi nanlalamig kayo. Alam niyo sabi ng Bible, mabuti sana kung malamig ka o mainit, pero kung ikaw ay malahininga, kung minsan nasa church, kung minsan wala sa church, kung minsan nasa Wednesday word, minsan wala sa Wednesday word, kung minsan nasa Sunday pag nasa church, minsan nag-ministry, minsan hindi. Alam niyo sabi ng Bible, manupang malamig ka o mainit, pero dahil ikaw ay malahininga, isusuka kita, ang sabi ng Bible. Kaya mga kapatid, it's about time to think about it. Tayo ngayon, meron pa tayong chance na magbago. Meron pa tayong chance na makalapit sa Panginoon, humingi ng tawad. Lord, sorry po. Now I am being reminded with your word na malapit na kayong dumating, Panginoon. Sorry po, Panginoon. Okay, so kumustahin natin ang pag-ibig natin sa Panginoon? Kasing tindi pa ba ng gigil mo yan? Kumusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Kasing tindi pa rin ba yan ang panggigigil mo? Kumusta yung pag-ibig mo sa Panginoon? Kasing tindi pa rin ba yan ang pagmamahal mo sa Diyos noong una? Sabi niya, pag bumaba na yung init mo, pag tumalikod ka na sa Panginoon, tandaan mo, malapit na akong dumating. Amen? So,
Tatlo na yun ha. Ulitin natin. Sabi nga natin, end of the world, when will it happen? Kailan ito mangyayari? Sabi ng Bible, pag nagkaroon ng deception, destruction, and declination. Now, punta tayo sa number 4. Punta tayo sa verse 9. Verse 9. Sa verse 9, ito yung sabi ng Bible. Then you will be handed over to be persecuted and be put to death. And you will be hated by all nations because of me. Dahil sa Ebanghelyo, sabi niya, mapupuot ang bawat isa sa inyo at kayo dadali sa mga sinagoga at kayo ipapapatay at marami ang mamumuhi sa inyo dahil sa aking pangalan. So ano yung pangatlo at pang-apat? Yung defamation. Ano yung defamation? Yung pagsira ng magandang reputasyon ng kapwa. Kaya siya napunta sa husgado, kaya siya napaharap sa mga sinagoga sapagkat sinira ang iyong reputasyon at ikaw ngayon ay dumidepensa ng iyong sarili. Kumbaga, ngayon ay tinatayuan mo ang iyong integrity na sinisira ng iyong kapwa. Ang tawag doon defamation. Di nyo napansin anong ginangyayari sa ating bansa? Di ba si Pangulong Duterte, ano ang sabi niya nung minsan nagsalita siya? Ang ating Pangulo ika ay drug addict? Oh, grabe. Sabi mo, that is defamation. Whether it is true or not. Grabe, coming from an ex-president, that was really a big thing. Ano pa? Sinasabi nila, si Bongbong daw ay ngiwi kasi nag-drugs, nag-addict. Yun ay mga defamation. At marami silang mga sinasabing kung ano-ano pa. Now, I am not for Bongbong or for Duterte. Ang pinakikita ko yung nangyayaring siraan ng siraan maging sa gobyerno natin. Ano sabi nila? May gentleman's agreement. Ang sabi ni Risa Hontiveros, ibinenta ika ni Duterte ang bansang Pilipinas sa China. Kaya pala gano'n ka-agresibo ang mga Chinese. Sabi niya gano'n. Nangako pala si Duterte na tatanggalin doon yung barko na yan na nando doon sa gitna na sadyang isinadsad para meron tayo ikang mga daungan doon at meron mga sundalo tayo. So yun pala ay ipinagkasundo na niya. So anong sabi ni Risa Hontiveros? Siya ay traidor. That is treasonry. Pag sinabing treasonry, yun ay pagsasabi na traidor ang dating presidenteng ito. Grabe, mga palitan nila ng mga salita. So dito, siraan ng siraan. Sana ang siraan ng siraan na yan na nasa mundo ay hindi papasok sa loob ng church. Pag sa loob ng church pumasok ang siraan ng siraan, yan ang mga palatandaan na maging sa loob ng iglesia, pumasok ang ganyang bagay. So defamation. Please be careful with the words that we utter against our brothers, against our sisters, kahit sa mga kapitbahay natin, kahit sa mga kaibigan natin. Dahil bago pa natin yan bitawan, sinabi na yan ng Bible, darating ang panahon. Sa mga huling araw, bago ako bumalik, magsisiraan ang bawat isa. Darating ang panahon, hindi makakasundo ang magulang sa anak, ang anak sa magulang. Binanggit ng Biblia yun. Kaya sabi niya, ang aking dala ay hindi kapayapaan, kundi tabak. Bakit? Kasi nga magkakagalit-galit sila. Why? Because of defamation. So dito, sabi ng Bible, ito ay magaganap, ito ay mangyayari bago siya dumating, bago matapos yung wakas. Okay? So ano yung panlima? Ulitin natin uli ha. End of the world, well, we start. Pag nagkaroon ng deception, oy, sagutin nyo nga ako ng number 2. Oy, game. Ano yung number 2? Distraction po, Pastor. Distraction. Number 3? Declination. Declination. Number 4? Defamation. Defamation. Yes, and number 5? Dissemination. Ito yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi ng Bible, kapag naipahayag na-disseminate na ang gospel, na-spread out na ang gospel sa buong mundo, sa darating ang wakas. Makikita nyo yan. Sabi ng Bible sa verse 14. Tingnan po natin ang talatang 14. Sabi ng Bible, and this gospel, please read your Bibles, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. See? Dadating yung end,
pag nagkaroon ng dissemination of the Word of God to the whole world, kapag dumating na ang aking mga salita ay naipangaral na sa buong kinapal, sa buong sanlibutan, doon pa lamang darating ang wakas. Dissemination. Sa mga opisina, may tinatawag na dissemination of information. Pinapaalam ang impormasyon na maaari hanggang sa lahat ng departamento, sa lahat ng people involved. Isang ganun din sa church. Sinasabi natin ang information sa mga ministry heads. Ang ministry heads ang nagdi-disseminate ng information. Dito, ang magdi-disseminate ng gospel sa buong kinapal, sa buong sanlibutan, walang iba kundi ang mga Kristiyano. Kaya, ang sabi ng Bible, darating lamang ang wakas kapag ang aking mga salita, ang ebanghelyong ito, ang gospel na ito, ay naipahayag na sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, kaya hindi pa dumadating ang wakas, hindi pa naaabuot ang buong sanlibutan ng kanyang salita. So, bakit nagtatagal? Bakit hindi pa siya dumadating? Kasalanan ng mga Kristiyano, kasalanan ng mga born again, katulad mo at katulad ko. Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Ayaw natin ipangaral, kaya hindi pa dadating ang wakas. Tayo ang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoon. That's why sabi mo, in every opportunity that there is an opportunity for us to share the gospel, huwag kang papayag na hindi ka makapag-share ng Word of God. Ito man ay sa trabaho, by having a good testimony. Ito man ay sa trabaho, by producing a good work ethics. Sa mamagitan ng pagkakaroon ng magandang resulta sa trabaho mo, you are already sending a good message to your colleagues, to your boss, na ako'y maayos magtrabaho sapagkat ako'y born again. Kaya pag pinag-usapan na anong sikreto mo, pagkakataon para mag-share ng gospel. So you have to do it. Kailangan nating maging maingat sapagkat marami nakabantay sa ating mga buhay. So dito sinasabi ko lang, malapit na bumalik ang Panginoon. Kumusta ka, kapatid? How are you? How are you? Ikaw ba ay instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita? Huwag mo sabihin na sa church lang, hindi sa church. When you step outside the church, when you step outside your house, that's the first thing that you have to do. Can I be used by the Lord in disseminating the Word of God to other people? Ako ba ay instrumento ng Diyos para maipahayag ko mabuting balita sa maraming mga tao? Please, tandaan po natin yan. Kaya hindi pa dumadating ang wakas dahil hindi pa naaabot ng salita niya ang buong sanlibutan. At ang Diyos ay hindi gagamit ng unbeliever. Ang gagamitin niya ang mga anak ng Diyos na nagsabing nagmamahal sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Ang gagamitin ng Diyos sa ikaw at ako. Mga Kristiyano na nagsasabing, Lord, I will follow you, I will obey you, Lord God. At ay nagsasabing, no turning back. Hindi na ako tatalikod pa mula sa paglilingkod sa iyo. So mga kapatid, ulitin natin uli. Let's summarize this. Sinasabi lang natin, yung 5 bagay na palatandaan ng kawakasan ng mundo, yung deception, yung destruction, yung declination, yung defamation, and dissemination. Pagpapahayag ng Word of God. Now, punta natin ang conclusion ng mensaheng ito. Kasi marami sa atin, alam nyo, kakaba-kaba. Pagka ba nag-rapture, ako ba ay sa langit pupunta kaya? Pag kaya nag-rapture, ako ba ay tiyak na sa Panginoon kaya ako makakasama? Most of us are not sure with that. Kaya ito naman sasabihin ko sa inyo, to be assured of tomorrow with Jesus. Para magkaroon ka ng katiyakan ng kinabukasan kay Jesus. Yung makakasama mo si Jesus. To be assured of tomorrow with Jesus is to be faithful today. Ulit. To be assured of your tomorrow with Jesus is to be faithful today. Upang magkaroon ka ng katiyakan na kasama mo si Jesus bukas, ay kailangan mong maging tapat ngayon sa Panginoon. Amen. So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to our Wednesday. How precious